Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So for today's video, we will discuss another set of number series. Part 2 na ito. So ito ay mga lumabas daw dati. May nag-send sa akin na to at ayaw na niyang ipabanggit, ayaw niya ipabanggit kung sino siya, so hindi ko na nilagay. Okay, so apat itong ipiniem niya sa akin. So part 2 tayo, meron pang dalawang set na 1 to 10 pa rin. Okay, so paki-post nyo muna at try nyong sagutan yung 10 items na yan kahit wala pang choices para ma-practice po tayo. Okay, so sagutan na natin. Ayan, so number 1. So pag ganitong marami, lagi nyong itatry pag nakakita kayo ng number series na madami, try nyo lagi kung alternate yung pattern. Malamang kasi kapag marami, alternate ang pattern, pwedeng dalawahan, pwedeng tatluhan. Okay, so tingnan natin kung may pattern sa dalawahan. So, start tayo dito sa 3, talon tayo ng isa, naging 4, naging 5, naging 6. Okay, so dun pa lang, kita na agad yung pattern natin. Nag-a-add lang ng 1, ano? So, 3, naging 4, naging 5, naging 6. Okay, so, tapos itry naman natin yung, ayan. So, 3, naging 4. Ayan, talon tayo ng isa. Ayan, so nag-a-add lang ng 1. 3 naging 4, so plus 1. 4 naging 5 plus 1. 5 plus naging 6, so plus 1. And then 6 plus 1 yan, so automatic 7 itong next natin. So pwede na pala natin hindi diretso ito pag tumingin tayo sa choices. Kasi ang meron lang naman 7 yung letter B lang. Ayan, so tip din yan kapag nagsasagot kayo ng mga ganitong problem sa civil service exam. So dun pa lang sa unang pattern natin, nakuha na natin yung 7, pwede na natin hindi diretso ito. Automatic, ang sagot na dyan, letter B, kasi yun lang ang 7 yung unahan. So, i-verify na lang natin. So, itong pangalawa naman sa baba, so we have 5, naging 6, naging 7, naging 8. So, magiging 9 ito. Plus 1 lang din. Ayan. So, verified na nga. So, plus 1, 9 dapat ito. So, letter B nga yung tamang sagot. Okay, so next number. So, we have 1, 3, 6, blank, 15, and 21. So pwedeng malamang ang pattern dito addition lang. Kasi 1 naging 3. So dito sa umpisa pwedeng multiply eh. Kasi 1 naging 3. Pwedeng 1 times 3 maging 3. Tapos 3 times 2 naging 6. Kaso dito sa 15 naging 21. So parang malabo yun sa multiplication. Kaya malamang yan ang pattern nito ay plus. So 1 naging 3, so that is plus 2. 3 naging 6 plus 3. So kita nyo na yung pattern, parang dumadami. 2, 3. Tapos ito, 15 naging 21. So that is plus 6. Ayun. So parang dumadami yung pina-plus natin. Ano? 2. So yung una, 2 plus 3. So baka ito ay plus 4. Tapos itong sumunod, plus 5. Okay? So yun yung pattern natin. 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. So verify na lang natin kung magtutugma dito sa itong gitna ng plus 4 at plus 5. So 6 plus 4 we have 10. So 6 plus 4 that is 10. So tapos 10 plus 5, 15. Okay, verified. The correct answer is letter C, 10. At ang pattern niya ay nagdadagdag ng isa. Okay, so next number. So number 3. So maunti lang. So mukhang addition lang din ang pattern kasi magkakatabi yung number. Mukha namang walang minumultiply dito. So try lang natin ang addition. So 4 naging 5, so that is plus 1. 5 naging 7, plus 2. So dumadagdag ulit. Ano? So 7 naging 11, so plus 4. And then 11 naging 19, that is plus 8. Okay, so tapos, yung dinadagdag natin parang minumultiply sa sarili. Or pwede rin power of 2. So power of 2 yung dinadagdag. So ito ay 2 to the 0, itong 2 ay 2 to the 1, ang 4 ay 2 square, ang 8 ay 2 cube, so ang susunod ay 2 to the 4th. Ang 2 to the 4th, that is, pwedeng 2 to the 4th, pwede namang minumultiply nyo lang sa sarili ito. Yung una 1 times 2, naging 2, times 2, naging 4, times 2, naging 8, times 2 ulit, ay magiging 16. Or pwede rin naman kung napansin nyo powers of 2, so 2 to the 0 hanggang 2 to the 4th yan. So 19 plus 16, ang sagot dyan, 19 plus 16, that is equal to 35. So i-check agad kung nasa choices. Ayun, letter D, 35. Okay, so kaya kailangan mabilis kayo sa mga numbers, kabisado nyo yung mga powers, mga multiples, kabisado multiplication table dapat pag nagna-number series tayo. Okay? So next number 4. So medyo marami. So malamang ay alternating ito kasi madami.
Pero inspect nyo yung mga numbers. Parang nakita ko agad yung mga numbers dito. Tingnan nyo yung magkakasunod. Parang binabaligtad. So, okay. So, tingnan natin ito. 21 naging 12. Parang dun sa part 1, meron ding ganito. 21 naging 12. Binaligtad. 13 naging 31. Binaligtad din. 32 naging 23. Binaligtad. So, 24, malamang ito ay 42. Kasi lahat nabaligtad eh. So, ayun. Kahit hindi nakuhanin yung pattern dito sa umpisa. So, 42 ang tamang sagot, letter E. Okay? So, yung kumpletong pattern ganito, 20 naging 21. So, plus 1 dito. Plus 1, itong baba, interchange. So, 12 naging 13, plus 1, interchange. 31 naging 32, so plus 1, interchange. So, we have 24, interchange 42. So, kung may next pa dito, magiging 43 yan. Tapos, kung may next pa, magiging 34. And so on. Okay? So, correct answer, letter E, 42. Okay, so paano ba yung mga pattern, paano nyo madaling makukuha yon ay through practice lang. Magsagot kayo ng magsagot ng maraming mga number series. Yun lang ang technique para may idea na agad kayo pagtingin nyo ng mga numbers. Okay, so next, number 5, medyo marami. Mukhang pina-plus ito kasi malabo sa minumultiply ito kasi magkakaiba tayo ng pattern dito. So try natin itong 1 plus 2. Nag-add ng 1 dito. 1 plus 1, naging 2. So itong 2 plus 3, plus 1 din eh, no? Tapos naging 3, naging 6 na. So plus 3 na. Tapos 6 plus 5. Yan, so 6 naging 11, so plus 5. Parang hirap ng pattern nito. 1, 1, 3, 5. Tapos 11 naging 20, biglang naging 9. So parang mahirap yung pattern, ano? So ibig sabihin, hindi lang basta nagpa-plus yung pattern dito. So yung isa pang technique pag ganitong maramihan, i-try nyo yung dalawang previous or yung tatlo. Okay, so pag hindi umubra tong ina-add, para kasing wala, nadalawa yung 1 eh. Tapos 3, 5, 9. Nalampasan naman yung 7 ano, kung add numbers. So ibig sabihin, hindi ganyan yung pattern natin. So pag hindi ubra yan, i-try natin yung ina-add natin yung last 2. So try natin ito. Di ba 1 plus 2 equal yan sa 3? Sakto, no? Inad yung last 2. Kaso kapag last 2, ito namang 6. 2 plus 3 kapag last 2 lang. 2 plus 3, naging 6. So hindi ubra yung last 2. So itry natin yung last 3. Ito, 1 plus 2 plus 3 equal sa 6. Okay? So yung tatlong previous equal dito sa pang-apat. Tapos, so i-verify natin. So isulat natin dito. 1 plus 2 plus 3 equals sa 6. Ngayon, ito namang 11. O, paano natin mapapalabas ang 11 gamit yung previous? Ilang previous kaya yung gamit dyan? 11. So, ayun, tatlo din. 2 plus 3 plus 6. 2 plus 3 plus 6, 11. Okay? So, 2 plus 3 plus 6 equals 11. So, malamang nakadalawa na tayo. Ang pattern pala ay yung last 3. So, i-verify natin dito sa 20. I-verify natin kung last 3 pa rin. Okay, so parang eksakto. 3 plus 6 is 9 plus 11, 20. Okay, verified na yan. 3 plus 6 plus 11, that is 20. So therefore, ang pattern niyan ay last 3, yung previous 3. So try natin dito sa 37, kung tutugma pa rin, eksakto na nga. 6 plus 11, ayan, that is 17 plus 20 equal sa 37. Therefore, para makuha ito, ay ikukunin natin yung previous na tatlo. So we have 11 plus 20 plus 37. So that is equal to, so equal yan sa 11 plus 20. So that is equal to 31 plus 37. So 31 plus 37 equals 68. So therefore, the correct answer is letter E, 68. Okay? So yan, may pattern din pala na ganun, yung previous na tatlo. Meron kasing pattern na previous to lang. So ito, tatluhan. Okay? So next number 6, so we have 1/2, 2/3, blank, 32 over 27, and 128 over 81. So, fraction, no? So ibig sabihin lang yan, ang pattern na to magkabukod yung numerator at denominator. So paano ko nasabi? Kasi inspect nyo yung mga numerator natin tsaka denominator. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung kabisado nyo yung mga power, itong 32 power of 2 ito eh. Tapos itong 128 power of 2 din ito. Tapos itong 2 power of 2, ito 2 power of 2. Tapos may 3 tayo sa denominator. Mapapansin nyo, itong 27 power of 3.
ang 81, power of 3 din yan. Okay, so therefore, i-rewrite nga natin muna as power of 2 and 3. Ang 32, ito ay limang 2. Limang 2 yan. So 2 to the 5 yan. Okay? Ang 32 ay 2 to the 5. Ang 27 naman ay 3 cube. 3 cube yan. Okay? So next, itong 128, kung ang 32 ay 2 to the 5, times 2, that is 64, times 2, 128. So 2 to the 7 ito. Ang 128 ay 2 to the 7 power, while 81 naman, 27 times 3 is 81. So ito ay 3 to the 4th. Okay? So, gamit itong dalawang dulo lang muna ang tingnan natin ng pattern. Itong medyo 1/2 at 2/3 medyo mahirap kasi ito eh. So tingnan natin kung ano yung nagiging pattern dito. Sa denominator muna tayo. Denominator muna ang kuhanin natin. So tingnan yung denominator, 3 cube, 3 to the 4th. So malamang ito ay 3 squared, pababa ng isa. Or add pala ng isa pag nagsimula dito sa pinakamababa. 3 to the 4th, 3 cube, so ito ay 3 squared. So malamang ito ay 3 to the 1, ito naman ay 3 to the 0. 3 to the 0, 1 lang yon. Okay? So tapos tingnan natin naman yung 2. Parang yung 2, minus 2, So 2 to the 7, 2 to the 5 ito. So malamang ito ay 2 cube. So ito ay 2 to the 1. So 7, 5, 3, 1, minus 1 ay 2 to the negative 1. Okay, so i-verify natin kung eksakto nga ito. So itong 2/3 tama, no? 2 to the 1, that is 2. 3 to the 1, that is 3. Okay, sakto. Tapos itong 1/2, i-verify lang natin kung itong 2 to the negative 1 at 3 to the 0 ay equal sa 1/2. So di ba ang 2 to the negative 1 ay equal yan sa negative exponent, so that is equal to 1/2. Okay? Bababa lang yung exponent na negative, magiging positive na yan, 1/2. Tapos ang 3 to the 0, ang 3 to the 0, that is 1. So 1/2 over 1. 1/2 over 1, lakihan natin yung denominator dito. So 1/2 all over 1, that is simply, tanggalin lang yung 1, 1/2. So di ba eksakto na siya dito sa 1/2. So therefore, verified. Ganito na nga yung pattern natin. 2 to the negative 1, 2 to the 1, 2 cube, 2 to the 5, 2 to the 7, 3 to the 0, 3 to the first power, 3 squared, 3 cube, 3 to the 4th. So, kung evaluate lang natin ito, ang 2 cube ay 8, tatlong 2, and then 3 squared, that is 3 times 3, 9. Therefore, the correct answer is letter E, 8 over 9. So nakuha ko ito dito sa dalawang dulo kasi medyo mahirap itong 1/2 and 2/3. Eh dito makakakuha na tayo dito ng may isip na natin na power of 3 and 2 yan. Kaya kailangan kabisado nga yung mga powers. Kahit hanggang mga 5, 6, ganun. Okay, so next number 7. Oh, madali itong 7 kasi constant naman itong lahat may times 10 cube. So inspect nyo lahat may times 10 cube. So tingnan na lang natin yung umpisa. 3.4, 3.6. Dadagdagan lang ng 0.2. 3.4, 3.6, 3.8. We have 4. Okay? So sumunod, parang isipin natin 34, 36, 38, 40. So ang sumunod ay 42. Pero may point sa gitna. So 4.2 times lahat ng nakamultiply sa 10 cube. So 4.2 times 10 cube. Therefore, letter B. Okay? So next number 8. So medyo mahirap ito at puro decimal. 1.5 naging 1.3, bumaba. 1.3 naging 1.26, bumaba ulit. 1.26 naging 1.252, bumaba ulit. Okay, so parang mapapansin nyo, bumababa yung number tapos dumadami yung decimal. Okay, so itry natin i-subtract lang ito ng i-subtract. 1.5 minus 1.3. So 1.5 minus 1.3, so equal siya sa, pag sinubtract natin, 0.2. So ito pala, nag-subtract dito ng 0.2. Okay, sumunod, i-subtract natin ito. 1.3 minus 1.26. 1.3 minus 1.26. Yung 1.3, gawin natin 30. Okay, saka natin i-subtract. So, borrow 1, magiging 10. Ito ay magiging 2. So, subtract. So, 0 na ito. 1 minus 1, 0. 2 minus 2, 0. 10 minus 6, we have 4. Ayun. Yung i-sinubtract dito, naging 0.04. Parang power of 2, Power of 2 pero dumadagdag ng decimal at the same time. Okay? 0.2 minus 0.04, ito malamang ito minus 0.00 na yan. So i-verify na lang natin, i-subtract ulit natin. So we have 1.26 minus 1.2
2. So, lagyan natin ng 0. Ayan, so itong 1.2 parang na-cancel na lang agad ito eh, no? 1.2 parehas. 60 minus 52. So, ang sagot na doon ay 8. Okay, so we have 0.008. So, ayun. Yun na nga yung pattern natin. Yung sinasubtract natin, dumadagdag ng decimal. Tapos, tinatimes sa 2. 2 times 4 times 8. So, yung ima-minus dito pala, dapat 4 decimal places. So, minus 0.008 times 2, 16. So, malamang 0.0016 ang ima-minus dito. So, pag minus natin dito, makukuha na natin yung sagot dyan. So, 1.252, i-minus natin ang 0.00 or ano bang ginagawa dito? Mina-minus, no? Kapag meron tayo dito, so ayan, i-minus ka natin 0.0016. So, ano yung magiging sagot dito? Lagyan natin ng 0 dito. So, magiging sagot dito, borrow 1 tayo. So, magiging 10 ito. Etong 2 magiging, ayan, magiging 1. So, therefore, ano magiging sagot dito? 10 minus 6, we have 4. 1 minus 1, that is 0. Bring down 5. Bring down 2. Bring down 1. So, 1.2504. Ayun, nasa choices. Letter A, 1.2504. So, yun yung pattern natin. Dumadagdag ng decimal. At the same time naman, naging multiple of 2. 1 decimal yung 2. 2 decimal places yung 4. 3 decimal places yung 8. 4 decimal places naman yung 16. So, the correct answer is 1.2504. Okay, so medyo mahirap itong pattern na ito, itong number 8. Okay, so next, number 9. Ayan, puro decimal. So, nakakalito pag decimal, no? So, pero madali lang ito kasi yung pattern naman tingnan nyo, puro 6.49, 6.79. So, parang madali yung pattern, 6.49 naging 6.79. Isipin na lang natin ito, 649, 679. Nadagdagan lang ng 3. Parang plus 30 kaso may decimal. So plus 0.3. 6.49 plus 0.3, that is 6.79. Okay, so plus 0.3 tayo. Tapos ito madali yung pattern dito eh. Just me. So 6.79 naging 3.79. Yung whole number lang ang minus natin. 6 naging 3. Yung decimal ganun pa rin, 79 parehas. So 6 naging 3, so minus 3 lang ito. Okay, so minus 3 lang itong sumunod dito. Oops, thank you for watching na agad. Excited, no? Napindot ko. Ayan, so ito ay minus 3. So tapos dito naman tayo sa taas. 3.79 naging 3.99. So ibig sabihin, yung dinadagdag natin na bawasan, no? Kanina 0.3, ngayon from 79 naging 99. So plus 0.2 lang itong taas ngayon. So nababawasan yung dinadagdag. 0.3, 0.2. So yung bina-minus naman, tingnan natin yung whole number lang 99 din tsaka 99. So whole number lang ang tingnan natin. 3 naging 1, so minus 2. Okay? So ayun na yung pattern niya. Sa ilalim na lang tayo tumingin pala eh. Minus 3, minus 2. So itong taas, magiging plus 0.3, plus 0.2. So itong sumunod ay plus 0.1. So eksakto naman, plus 0.1, 1.99 plus 0.1, that is 2.09. So tapos dito, minus 3, minus 2, minus 1 naman atong kasunod. So therefore, 2.09 minus 9 is 1.09. Tingnan kung nasa choices. Okay, letter B, nasa choices, 1.09. Okay, so last number. Last number, alternate siya, isang naka-scientific notation. Or actually, hindi ito scientific notation kasi 16. Kailangan 1.6 kung scientific notation. Okay? So, ano to eh. Pero parang perfect square lahat. So, mapapansin nyo itong 25. Okay? 25, pwede itong isulat as 25 times 10. 25 times 10, ilang 0 yan? 5 0, 10 to the 5th. Okay? So, tapos 16 times 10 to the 4th. And then we have 9,000. Ang 9,000 pwedeng isulat as 9 times 10. Ilang 0 yan? 3 0. So 10 cube. Okay? So we have 25 times 10 to the 5th. 16 times 10 to the 4th. 9 times 10 cube. 4 times 10 square. So tingnan natin yung mga 10 natin. 10 to the 5th. 10 to the 4th. 10 cube. 10 square. So ibig sabihin ito ay times 10. Okay? Times 10 na lang ito.
Tapos itong mga numbers natin, perfect square. Ang 25 ay 5 square. Ang 16 equal yan sa 4 square, 4 times 4. And then we have 9, ang 9 ay equal sa 3 squared, and then ang 4 ay equal sa 2 square. 2 square. So therefore, ano na yung next? 5, 4, 3, 2. So ang next na ay 1, 1 square. Ang 1 square ay 1 pa rin. So therefore, ang final answer natin ay 1 times 10 to the 1. Kasi yung exponent natin bumababa. 10 to the 5th, 10 to the 4th, 10 cubed, 10 squared, 10 to the 1. Or simply 10 na lang yan. So 1 times 10 na lang ito. So therefore, the answer is 10, which is letter C, 10. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope nagustuhan yung explanation ko sa 10 items na number series na ito. So kita-kita pa po tayo sa part 3 at part 4. Meron pa akong dalawang naka-reserve na susunod na i-upload ko. Okay, so good luck po sa lahat na nagre-review. Kung may math question po kayo, ay i-comment nyo lang dito sa aking channel, GTR Math Tutorial, or i-PM nyo ako sa aking Facebook, RJ Enseñado. So, good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.